Dear Mommy Onyx, umpisahan, Mommy Onyx, ang aking bigyan niyo ng oras ang aking liham ng nakaraan. Mommy Onyx, pagkatapos ng may mangyari sa amin ni Verhel, nalabag sa aking kagustuhan, Mommy Onyx, hindi ko maintindihan ang aking sarili. Dahil kahit gaano pa kabait ang ipinakita ni Verhel sa akin at mas lalo niya akong minamahal, Mommy Onyx, hindi ko iyon masuklian ng kabutihan para sa kanya, Mommy Onyx, dahil ang tanging nararamdaman ko para sa kanya, Mommy Onyx, ay galit, puot, pagkamuhi at namumutawi sa aking isipan at sa aking puso, Mommy Onyx, ang hindi ko siya mapapatawad sa kanyang ginagawa sa akin, Mommy Onyx. Nalabag sa aking kagustuhan. Gusto ko siyang isuplong sa mga pulis, Mommy Onyx, para maparusahan siya sa kababuyan na ginawa niya sa akin, Mommy Onyx. Ang paglapastangan niya sa aking pagkababae. Subalit, napaisip ako, Mommy Onyx, na may laban ba ako? Ako mismo ang pumunta sa kanyang boarding house. Kagustuhan ko ang pumunta doon. May laban ba ako sa ginawa niya sa akin? Isa lamang akong babae, Mommy Onyx, na mula sa probinsya. 18 anyos pa lang ako nung panahon na iyon. Wala pa akong alam sa kung anong dapat kong gawin para protektahan ang aking sarili. Natatakot din ako, Mommy Onyx, na baka machismis ako, Mommy Onyx. Kaya, naging sunod-sunuran ako sa mga panahon na yon. Kung anong gusto niya, sinusunod ko, Mommy Onyx. Para lang maging manatiling lihim ang nangyari sa aming dalawa ni Verhel, Mommy Onyx. Subalit, isang araw, Mommy Onyx, bakit para akong nahihilo? Diyos ko, ano ba itong nararamdaman ko? Parang ang bigat-bigat ng katawan ko ngayong araw na to. Ano bang nangyari sa akin? Tapusin ko lang itong pagluluto at mag-half day lang ako today. Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Bakit kaya para akong lalagnatin? Vicky! Uy! Vicky! Oh, ito na yung pinabili mo sa atin. Kompleto na yan. Para sa isang putahe. Hiwain ko ba? Ay, siya nga pala. Si Verhel. Nakasalubong ko kanina. Papunta daw sana siya dito. Kaso lang, pinatawag siya ni Foreman. Meron daw silang pag-uusapan ni Foreman dahil may ipag-uutos iyon. Kaya nagsabi siya sa akin na magkita daw kayo doon sa may baklaran sa harap ng tindahan ni Aling Suling. Doon daw kayo magkikita. Meron daw siyang kailangan sa'yo. Ganun ba? Uy, okay ka lang ba? Uy, magsabi ka nga sa akin. Kayo na ba ni Verhel? Mag-iisang buwan na palagi ko kayo nakikitang magkasama. Kung hindi man sa hapon, pag lunchtime, magkasama kayo. Kayo na ba? Sinagot mo na ba siya? Ano sa palagay mo, Donna? Abay, ewan ko. Kaya nga akong nagtanong. Bakit? Kayo na ba? Kayo na ba ni Verhel? Kasi dati lagi mo siyang iniiwasan, ngayon lagi na kayong magkasama. Marami kayong nakakapunan noon sa inyo, mga kasamahan natin. Ang nasa isip nga nila, kayo na eh. Kayo na ba? Kayo na ba ni Verhel? Magtrabaho na nga tayo. Kung ano-ano yung chismis-chismis mo dyan. Sige na, Donna. Hiwain mo na yung dapat hiwain. Okay. Sige, hiwain ko na to. Vicky! Ba't ka na uwi? Galing ka ba ng Pasay? Nagbiyahe ka papunta dito sa Bulacan? Anong problema? Ha?
Okay ka lang ba? Vicky, okay ka lang ba, anak? Nay, masama po kasi pakiramdam ko. Nagpaalam ako kay boss na magpahinga muna ako ng ilang araw. Masama talaga pakiramdam ko, Nay. Ganun ba? Ay, ano bang nararamdaman mo? Halika, anak. Upo ka dito. Dito ka sa tabi ko. Diyos ko, kaya pala namumutla ka. Ano bang nangyari? Anong problema? Sabihin mo sa akin. Sige na, anong nangyari? May nangyari ba? Baka kailangan natin pumunta sa doktor. Ipa-check up kita. Nay, isang buwan na ho akong ganito. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Nay. Sa simula nung may nangyari sa amin ni Neverhell, hindi ko na alam, Nay. Hindi na rin ako dinatnan. Diyos ko. Vicky, paano nangyari? Diyos ko. Buntis ka? Buntis ka, Vicky? Boyfriend mo ba si Neverhell? Kailan pa naging kayo? Vicky, sabihin mo sa akin. Hindi po kami, Nay. Hindi ko po sinagot. Pero nirape niya po ako sa boarding house niya, Nay. Hindi ko kagustuhan ang may mangyari sa amin. Pero wala akong magawa, Nay, kasi ang lakas kasi niya, Nay. Tinukuran niya po yung tuhod ko. Hindi ako makasigaw dahil tinakpan niya yung bibig ko. Kahit anong piglas ko, Nay, malakas po siya. At kung magsumbong ako sa mga pulis, diyado din po ako, Nay, kasi ako yung pumunta sa boarding house niya. Diyos ko. Vicky, kailangan panagutan ka niya. Hindi ako papayag na hindi ka niya panagutan. Tawagan mo siya at papuntahin mo siya dito. Kailangan panagutan niya ang ginawa niya sa'yo. Ayokong iluwal ang bata dito sa mundo na walang ama, Vicky. Kaya kailangan kanyang pakasalan. Ayoko, Nay. Ayoko magpakasal kay Neverhell, Nay. Ayoko, Nay. Ayoko. Bahala na, basta ayoko. Ayoko talaga, Nay. Ayoko. Ano? Ano sabi mo, Vicky? Nababaliw ka na ba? Ayoko. Hindi pwedeng hindi ka niya panagutan. Nandyan na yan. Buntis ka na, Vicky. Kailangan magkaroon ng ama yung batang yan. Ano na lang ang masasabi sa ating pamilya doon sa probinsya, ha? Pumunta ka lang dito para magpabuntis. At uuwi ka nang naging single mother ka. Hindi ako papayag. Ayoko, Vicky. Ayoko. Hirap na nga lang tayo. Tapos nagpapabuntis ka lang. Ayoko. At ayaw mong magpakasal. Ano klaseng kukote meron ka, ha, Vicky? Huwag mong isipin ang sarili mo lang, Vicky. Meron ka ng anak dyan sa sinapupunan mo. Mag-isip-isip ka.
Huwag kang madamot sa anak mo. At kung totoong mahal ka nga talaga ni Berhel, dapat panindigan niya yung ginagawa niya sa'yo. Hindi ka niya pababayaan, kaya ora mismo. Sabihin mo sa kanya, tawagan mo. Gusto ko siyang kausapin para mapag-usapan niyang kasal niyo. Naintindihan mo ba ako, Vicky? Ayoko nga, Nay. Ayoko magpakasal kay Berhel. Dahil impyerno lang ang pagsasama namin kung sakaling makasal kami. Dahil puot at galit ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ito ang pinangarap kong buhay, Nay. Hindi. Sinira lang ni Berhel. Hayop siya. Hayop siya, Nay. Oh, Vicky. Anak, kailangan mo talagang magpakasal sa kanya. Alang-alang sa bata. Anak, may mga bagay na kailangan nating tanggapin kahit hindi ka tanggap. Alang-alang sa mahal natin. Lalong-lalo na sa anak. Ayoko. Naintindihan kita. Ayoko. Pero kailangan harapin ni Berhel ang ginawa niya sa iyo. Hindi pwedeng mag-isa kang harapin ito. Naintindihan mo ba ako, anak? Ayoko isilang mo yung apo ko na walang ama. Alam kong matatag ka. Pero hindi pa rin magandang tingnan sa mata ng tao, lalo na sa ating pamilya sa probinsya. Kalalaki ang batang at iluwal dito sa mundo na bastardo.